Vincent Calyada. So yan mga kalingap, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Calyada. Please like and share po nitong video ito para mapalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At maraming salamat po sa mga viewers, subscribers, sa mga sponsor, sa mga minamahal kong OFW, sa mga hindi po na-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ngayon mga kalingap, ay nandito tayo sa meron pong isang citizen na nag-send po sa atin na ay pinapatulungan po. So ayan, ang kwento po nila ay single parent daw po si nanay na matagal na po niyang tinataguyod ang kanyang anak na may dalaw siyang PWD anak. And ang tingin ko bali 4 po ang kanyang anak. So ayan, syempre pinuntahan po natin para abutan po ng biyaya mula po sa ating YouTube channel. Siyempre po, yun po ang mga tinutulungan natin ng like single parent, mga PWD, senior citizen, kahit sino po tutulungan natin basta sa abot ng ating mga kaya. So tara mga kalingap, punta na po natin ang kanilang bahay. At ayan, muntik na akong maligaw kanina pa. So para hanapin po yung kanilang bahay. So tara mga kalingap, punta na po natin. Dito mga kalingap, liblib na lugar. Grabe. Tao po tayo dito sa unang bahay. Ilang tao dito. Tao po! Pagpakasabi daw ay nag-uupa lang ito. Ay! Hello po! Ikaw po si Nanay Maribek? Nanay, ako po si Vincent Calyada. Pwede po magpasok po? Ano po, Nay? Pasensya na po. Ay, okay lang po, Nay. Sige po. Yan. Dito ka na, upo ka po. Asan po yung mga anak niyo, Nay? Nandito po sa loob. Sige po, labas na. Ito po si Kimberly. Ang Kimberly. Ikaw po yung Nanay Maribek, no? Okay. Yan. 20 Dito ka po. years old na po ito. Ay, dito na lang po na yung sila. Pwede ba ang maiano dito yung Yan, dito na sila. Yan. Parang ang hihina niya, no? Ano po yan? Yung gagamot po. Nagagamot. Yung valproic acid. Umaga tapos gabi po. Yun. Pati 500 mg. Tapos po yung ulan sa pin pag gabi bago matulog para po makakatulog po siya. Nay. Nahihirapan po talaga ako. Nay, magpapakilala ako, no? Ako po si Vincent Calyada, isang charity vlogger. Ako po, ngayon ko lang po kayo nakikita. Hindi ko po alam. Nagbablog po kayo, hindi ko po talaga alam. Ano lang sa akin na citizen na ilapit kayo, naghingi daw kayong tulong. Siyempre, naawa ako sa mga may Matagal na po ako humingi ng tulong. Totoo po, kahit po magtanong po kayo sa Barangay Santo Domingo po. May mga record po ako doon talaga na nakailang beses na po ako hingi ng tulong ngayong taon po. Nung pumunta po kami Gadlan, ang po akong tulong sa kanila, bali po kailan pa yun, November yata yun, na nakiusap po ako kay Kagawad Abarientos. Kasi po, wala talaga po, wala po talaga. Hindi naman po pwede na yung wala akong mang-support sa kanya. Kasi po, hindi po pwede walang bao. Tapos po, sagot naman po ng LGU Bensons yung ambulance. Pero po hindi po talaga pwedeng walang mabayad ka po medical certificate. Tapos po may binabayaran po din donation. Tsaka po, hindi po pwedeng wala yung kain, may kumakain. Nanay Maribek, okay lang po ba na itong video ito ay maglabas sa YouTube, sa social media po? Okay lang po. Kasi dito ako kumukuha ng pantulong po eh. Okay lang po kasi po. Po, nagsasabi naman po ako ng totoo. Ang hirap na mamaga po magsinungaling. Tama po. Tsaka po may mga documents po akong nangahawakan na kung ano yung disability talaga po nila. Anong tawag po sa disability nila? Ito po, na-diagnose na po siya nung 2018. Sabi? ADHD with ASD mild and intellectual disability. Yun po ang nakalagay. Kaso po, konti lang po yung oras ng pag-assess sa kanya. Tapos po, yung sponsor din po ng LGU Bensons. Tapos po, nitong, nung December 5 po, nakiusap po ako sa ARNP. Kumbaga po, nagkaroon ng slot po. Silang dalawa. Ito po sana hindi na, kasi po, hindi na siya, yung pedya.
Kaya lang po, consider na rin po na nag-uusap po ako. Sinagot po ng LGU yung bayad sa yung developmental pedya. Kumbaga po, hindi naman po face-to-face. Online lang po, napunta po kami dun sa Binsons. Yun po, yung assessment po nila, inabot po ng 3 oras. Grabe. Ano po siya, yung intellectual Ganda niyo. disability. Tapos po, ngayon lang po ako nakarinig ng yung oppositional defiant disorder. Ang hirap po. Sobrang hirap po talaga. Akala ko po, yung maliliit pa sila, okay lang, nakakapag... Pero nung bata po sila, okay naman po sila. Hindi po, inborn po yan. Inborn talaga Pareho po. po. Parehas. Ito po, 8 months ko itong pinanganak. Tas- Buti po nabuhay kasi, di ba delikado pag 8 months? Maliit lang po talaga siya, tapos ang ulo po niya, para lang po sa manika. Parang ang ano niya, late develop siya. Parang ganun. Parang Ito po, mas late siya. Kasi po, nung bata pa yan, simula po 2 years old, nakiusap po ako dun sa kapatiran na kung pwede siyang i-pray over kasi po 2 years old na hindi pa nagsasalita. Tapos bali po, nag-pray po kami yung baga pong sama-samang panalangin, inabot po ng 2 taon dun sa Rainbow Ark of Prayer Tabernacle sa Antipolo. Opo. Tapos po yung nung pagtuntong niya po ng 4 na taon, Opo. yung sabi ko kay Lord na naniniwala ako na pagtuntong niya ng 4 na taon nakakapagsalita. Yun po, nakapag-start na siya ng Hindi ka kasalita, no? Upo, pautay-utay. Asan po yung iba yung anak na eh? Pwede ko makausap din para makita po. Si Camille. Kala ko 4 ang anak niyo na eh. Upo, naman po, may asawa naman yun. May asawa na. Yung isa pang dalaga po, asaan po? Camille. Okay ka lang? Anong pangalan mo? Kimberly po. Kimberly. Ilang taon ka na, Kimberly? 20 po. 20. Nag-aaral ka? Opo, sa Dallas po. Anong year mo na? Grade 9 po. Grade 9. Kamusta naman ang pag-aaral mo? Mabuti naman po. Mabuti naman. Ito po, anong pangalan niya? Chelsea Kera po. Chelsea. Esped po rin yan dyan po sa Labo Central. Nag-aaral din po siya. Opo, 13 years old na po ito. Ay, ang nakalagay po dun sa simula po talagang sa Esped na po hanggang ngayon po. 13 na siya. Nay, matanong ka lang, di ba nag-go pa kayo dito? Opo, nung November pa po kami dito pinapaalis. Kasi sa totoo lang po, ilang buwan na kami yung laging delay ng 2 buwan. Yan po makakapagsabi po yan yan kapatid na Ari. Hindi pa ako nagsisinungaling. Dito ka. Hello. Ang ganda niya, oh. Po. Siya, pang ilan siya? Pangatlo po yan. Pangatlo. Kumbaga, pangalawa, pangatlo. Tapos Anong pangalan mo, be? Camille po. Camille. Ako si Kuya Vincent nyo, ha? Ako ay isang charity vlogger. Okay lang sa inyo na makasama kayo sa video. May lalabas sa... ang gaganda ng anak nyo, Nay. Grabe. Ano pong trabaho nyo pala, Nanay? Naubusan po ako ng puhunan. Opo. Kaya lang gusto ko pong, nagpe-pray po ako na gusto ko mag-ipon ng Pero po pag nag-extra po ako dun sa kapatid ko, nagagawa po kami ng siomay, yung homemade siomay po. Opo. Dun po sa Magkano kinikita Magtabo. niyo po? Pag ganun po nagagawa ako doon, babalit, bibigyan po ako ng 300. Nakakatulong naman po yun. Pero dati may business ka po. Racket po. Yun po talaga ang ko. Tama. Tapos po may inaangkatan po akong mga damit dyan sa Bautista. Opo. Kumbaga po dati nag-aalok-alok ako. Sakat po, nung kailang buwan yun na naghina po talaga. Tapos pag may piyestahan, baga po, Siya po. nagpapahatid ako dun sa anak ko. At kahit papaano po nakakasurvive kami. Nakarating nga po ako ng ng baay, May 1. Nagtinda kami doon. Siya po, nag-aaral din. Opo, grade 11. Diyan din sa Dallas. Dallas Kaya din. lang po, hindi ko talaga maikaila na kahit baga po public Opo. pero talaga pong dumadanas ng mama, pambayad sa ganito, mama, talaga po kapos pag halimbawa pong walang pambaon, hindi ko po alam kung saan siya na-diskarte. Totoo Ikaw? lang po. Siya? Paano ka nagdidiskarte, be? Yung nag-ano lang po kasi sa mga kaibigan na naghihiram po gano'n. Nanghiram ka. Tapos po ito pag sinabihan kung wala kang baon bukas
Kasi ako, gabi pa, sinasabi ko na, hindi naman po siya papayag. Ang hirap po, hindi siya papayag po ng walang baon. Kaya ang ginagawa ko po, halimbawa may time po talaga na walang almusal. Po, totoo po talaga yun. Hindi siya kumain, hindi ko rin po siya mapigilan, hindi pumasok. Siya po. Hindi po yun masabihan. Yung sasabihin Gusto niya ko, talang pumasok ng pumasok. huwag ka munang pumasok kasi, syempre, papasok ka, wala kang almusal. Opo. Wala naman, talagang asin po talaga, naubusan ko talaga po. Hindi ang ginagawa ko po, message ko po yung teacher. Sabi ko, ma'am, wala po talaga ako maibigay kay Kim. Opo. Kung pwede po, yung pautang na muna po. Kung ganun. Tapos po, kung kailan po ako magkapera, hindi ko naman po masabi yung petsa, yun na po teacher ang kumbaga po, pinapa-assist po dun sa classmate niya, ang pangalan po ay Precious. Yun po yung teacher niya, makakapagsabi po talaga. Alam mo na ang napansin ko, napakabuti mo na, napakasipag. Ilang taon na po kayong hiwalay sa asawa? 2012 pa po, nag-uwi na kami dyan sa Mantabog. Di ibig sabihin, matagal mo na silang inaasikaso na ikaw lang mag-isa? Solo po talaga ako kasi po, ang akala nung ama, wala siyang sakit. Opo. Kasi po nung 2018, dinala ko yan dun sa ama. Sabi ko, nangihingi po ako ng pampacheck up kasi po kumbaga po nagkaroon siya ng schedule dun sa sa DASMA po, dun sa medical, baga po, sa mga po. Opo. Tautak. Oo. Ay, ang binigay lang po ay 1.5. Wala, sabi niya mabigay ulit. Wala na po, hindi na yung nasundan. Kaya sabi ko, anong gagawin ko? Tapos po, kaya ko po magtrabaho. Kaya po. Kaya lang po, ang sabi ng doktor, kailangan nakapokus. Paano po? Paano ako magtrabaho na kailangan ko po bantayan? Tapos po, second day po, sa Nandumuli, sabi ko po dyan. Yun muna sinasapuyan niya kasi dito po nakakalabas siya, hindi pwede pong makalabas. Opo. Kasi po, ang hirap po ng sitwasyon talaga, hindi ko naman po pwedeng isama at yung pamasahe baga po. Siya po. O di, doble po. Paano kung, syempre 10 days po yung dole namin, nangyayang po ako. 10 days rin po yun. Malaking tulong din po yun. Oo, tapos January 4 po, babalik na naman kami sa Kadlan. Hindi ko alam po kung may pera ako ng araw na yun. January 4 po talaga ang schedule. Balik niya. Ba't ni Kimberly? Monitoring po yan. Noong December 4 nagpunta kami. Tapos ang sunod daw, January 4, sabi ganun kasi monitor ulit. Kasi po nanginginig siya. Halos hindi na po makasulat ng maayos. Pero dati po nung mga elementary siya, hindi gaalos ganyan, malakas siya. Malakas naman po. Pero ngayon ngayon parang ang weak niya, ang hina po. Kung ano lang po yung matutunan niya. Ang alam po lang niyan mga word. Mga I love you, I miss you. Niya po. Mga simple word lang po. Opo. Mother, father, alam niya yan. Pero yung babasahin po niya sentence, hindi po talaga. Kahit ayun po, makakapagpatunay rin po yung sped teacher. Hindi, napansin naman po kahit di naman po sabihin, pansin po sa kalagayan. So, marami pala nanay, napaka-worst nang nangyari sa buhay mo. Ang hirap. Ito na lang po ang inaasahan ko, sabi ko. Si Camille. Hindi ako naghahangad ng sobrang taas na marka. Opo. Basta yung kaya lang po niya kasi hindi naman po siya ganun parang hirap din po. Hirap din siya tapos nung di ba po ng pandemic, halos di yan po nalabas. Mahiyain. Sabi ko, dapat hindi ka ganyan. Oo. Dapat ilabas mo yung talent mo. Kasi pag nahiyain ka, hindi mo madedevelop yung sarili mo. Parang ka lang, yung andyan ka lang, dito lang ako, ganun ka lang. Kasi kung mahihiya ka, tandaan mo dapat malakas ng confidence mo sa sarili mo, ha. Kung mahiyain, ilabas mo. Labas mo yung mo para ma-develop pa yung mga mo sa iya, no? Ngayon po, kumbaga po, pinipilit niyang sumali sa pagbaga po may mga palaro. Opo. Kaya lang ang ko po, sige lang, kaya lang, sabi ko, paano yan? Baka wala tayong pambayad, pambili mo ng costume. Opo. Yun po talaga, totoo po yan. Hindi ko po alam, basta pag sinabi ko pong wala akong pambigay, siya po na-discarte. Paano mo yun paano mo siya naiintindihan, Camille? Kasi ikaw yung halos makakaintindi na ngayon ng sitwasyon nyo, di ba? Paano mo naiintindihan yung sitwasyon nyo
na ganyan, may kapatid kang PWD na dalawa. Tapos si mama mo, hirap pang kumita ng pera dahil nga sa, siyempre, nanay, tapos ka po ba ng pag-aaral po? Ano po, nakatapos lang po ako ng high school. High Yan school. po sa DQ Liwag. Opo, tapos ganun pa yung trabaho ni mama mo. Paano mo naiintindihan yung Camille? Ano ko na lang po. Nagagawa naman po ako ng sarili ko ano po, naghanap po ako ng mga pwedeng para sa mama. Naghanap po ako ng ko sa sarili ko. Kunyari po, pag masali ako sa mga naghanap na lang po ako ng Kunyari po, naghihiram din ako dun. Didiskarte. Paano mo yun nababayaran? Pag ano? Ang hirap lang po. Tipid. Diba? Ano po, ang napapansin ko po, yung po, halimbawa, bigyan ko siya ng 50 pesos. Opo. Tapos, may dala po siyang kanin. Pag may kanin, may dala siyang kanin. Pag ano po, sabi niya, binigyan ako ng classmate ko ng ulam. Tapos Opo. napapansin ko po, may mga tinatabi-tabi siyang mga bariya. Galingan na. Yun ang ano po. Nakatuwa si Camille. Kaya naaawa naman po ako, syempre po. Ang hirap pagka po nang wala kang pang country. Opo, tama Tapos po kayo. Sabi ko, nagkatulad po niya, namamayat na. Baka hindi ka na kumakain. Huwag ka ma-stress ha. May time po yan na parang tulala. Sabi ko, ano nangyayari sa iyo? Kausapin mo lagi na eh. Kasi po, baka na-stress na daw siya. Kasi po, ang dami pong mga gawain sa school, ganyan. Nakakaawa nga po, halos hindi ko naman po maturuan at parang, alam mo po, yung ilang taon kong stress, may time po na parang, Kasabog yung na. sobrang kakaisip ko po, halos may time po gabi, hindi na ako makatulog. Pag nagang-isip ako, para baga pong namamanig na yung ganyan ko. Opo, Opo, napaka... totoo po yun. Mga ka, kabarkada ko po. Na-open ko naman po sa kanila. Tapos po pag wala po ako, yung iba ko po, classmate. Naghihirap po ako sa kanila pero hindi na po sa akin pinapabayatan. Kahit puting kakaunti. Grabe. Tapos po nung, Sige na, ilabas mo lang po. Hindi po talaga ako nagsisinungaling. Sobrang hirap na po ang tinatakas ko ngayon. Kaya po nakakita pa po din sa dalawa kong anak sa kay kuya niya. Sabi ko hindi ko kaya yung dalawa. Paano ko magtatrabaho? Ay, papasok po kahit sabihin po na wala siyang Pilit na si natututunan. Kimberly oh. Wala po siya natututunan, totoo po. Pero kailangan ko po siyang papasukin. Opo. Kasi po, pag hindi ko po pinapasok, baka po maglayas. Hindi mas mahirap po, baka siya. Opo. Kasi po, may time po dito, kaya po nadala ko yan sa red line. Sobrang stress na po ako na akala ko tulog. Pagtingin po namin dyan, wala po sa higaan, 10 oras ng gabi. Saan ka napunta nun, Be? Pagtingin ko po, Po, Kalabon po. Sino yung bun? ayun na nga po yung Kaibigan niya? problema ko po dyan. Nagkakaroon siya ng gusto sa isang lalaki. Hindi naman siya gusto. Ang iniisip niya, jowa niya, pero hindi naman po. Kasi siya Bigyan ko lang po si Juan. Ikaw ha, huwag kang lalabas ng 10 oras ng gabi ha. Okay. Ba't naiiyak ka? Nawak kay mama mo? Ganun ba kamali si mama mo? Medyo po. Mahal po ni mama. Mahal na mahal mo si mama mo. Naiintindihan niyo ba sitwasyon niyo? Kung paano nagsasakripisyo si mama mo? Po. Grabe. Sobrang natouch ako sa inyo, Nay. Ang hirap po. Sobrang hirap talaga Hindi po. po kahit po kagawad na po, kahit matanong niyo po yan, na-open ko po sa kanya lahat. Kagawad, klasyo. Yan po parang tinuring na ko na po silang magulang pag halimbawa pong walang-wala ako. Na aningi ako sa kanila ng bigas. Totoo po yan. Si Berde Halimaw, nagkukusa po yung bigay sa akin ng bigas para po may pandugtong. Kasi po, talaga ang hirap po ngayon ng buhay. So po, totoo po tayo. Sobrang hirap. Tapos ang mahal baga po ng bigas. Diyos ko po, sabi ko Lord, yung nakaraang araw po, hindi ko na po kakawaya. Sabi ko gano'n. Tapos po nung nakaraang
Hindi ko alam. Hinahanap ko po yung Good Shepherd. Diyan sa Mabilo. Pakala, titignan ko sana kung ano siya, kung makakatulong ba. Pero pagtingin ko naman po, parang lang, United Methodist Church. Sabi ko, parang nahimas-masan ako. Sabi ko, Lord, anong ginagawa ko dito? Naglalakad ako. Hindi ko alam po ako. Sabi ko, naghihingi po ako ng gabi kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko dito sa lugar na ito. Pagtingin ko, yung sign na yon, United Methodist Church, sabi ko, simbahan lang siguro ito. Hindi na po ako nagtuloy kasi gubat na po yung yung papasok. No, Nay, payuhan ko kayo ha. Ikaw din, Nay, papayahan po kita. Kayong tatlo ha. Kikinig kayo ha. So, ayan, kayo po, Nay, ikaw po, Nay. Huwag niyo pong pakita sa mga anak na nangihina ka na po. Pinanghihinaan ka na ng loob. Dapat, mas ipakita mo na mas malakas ka. Nay, ikaw ang sandalan nila. Wala na silang tatay. Wala silang ibang kinakapitan kundi ikaw na lang, Nanay. Paano po pag nagbigay ka? Kasi kawawa sila, Nay. Huwag niya ako sumuko kasi. Opo. Nay, Opo, maniwala ka lang, Nanay, sa ating Panginoon, Nay. Andiyan po si Lord kapag mabigat na. Sige, idasal mo lang, Nay. Ha? Pero po talaga, doon kahit sabihin ko po nagpe-pray, pero hindi po talaga natin masabi yung pagsubok na darating. Opo, Nay. Pinaka-the best po. Lahat po ng tao may mga problema yan, Nay. Pinaka-the best po natin gawin, Nay. Huwag tayong sumuko. Sumabay tayo sa agos ng buhay. Magdasal lang po tayo, Nay. Sa inyo naman, kayong magkakapatid, lalo pa na, Kimberly, ipag-pray mo lahat ng nangyayari sa iyo. Isama mo mga magulang mo, pati kapatid mo. Chelsea, sama mo din siya na maging okay na kayong dalawa. Diba? Ikaw din, Camille. Ikaw, Camille, huwag kang ma-stress, huwag kang ma-pressure sa lahat ng bagay na pinagdadaanan mo, ha? Alam ko, naiintindihan mo na ang sitwasyon ninyo kasi dalaga ka na. May dalawa kang kapatid na PWD. Si mama mo, hirap kumita ng pera. Bilang sa magulang mo, napakahirap ng ganun sitwasyon na ginagawa niya lahat para sa inyong apat, para sa inyong magkakapatid. Hindi lang ikaw iniintindi, si Kimberly, si Chelsea, ikaw, si kuya mo pa. Pero alam mo, pinaka-the best mong gawin, pray ka lang. Ikaw ang inaasahan din ni mama mo na makatapos. Ha? Huwag kang padadala sa problema, huwag kang ma-pressure. Pag nape-pressure na, hingang malalim, dasal, keep going lang, tuloy-tuloy lang. Kasi kapag nagpa-apekto ka, kapag nagpadala ka sa mga problema, Camille, tandaan mo, ikaw, baka kung ano mangyari sa iyo. Ha? Maniwala ka sa akin, Camille, dahil ako, tumutulong lang ako, bibigyan ko kayo ng magandang advice para makayanan nyo lahat ng problema. Bilang kuya nyo na ako si Kuya Vincent nyo, ha? Huwag kayo mahiya sa akin. Andito ako, tutulong ako sa abot ng aking makakaya, Nay, ikaw din po, Nay, huwag mong pakitaan na paghinaan ng loob, Minsan po yung ayaw kong ipakita, kaya lang minsan nakikita naman din ako nito. Bakit ka, mama, umiiyak? Sino po nakakakita? Si Chelsea. Hindi ko na lang po sinasagot. Kasi po, yung halimbawa po, nagbe-pray po ako. Opo. Kahit po may ginagawa ako. Pag tumutulo yung luha ko, hindi ko talaga po mapigilan kasi sabi ko, ano ba to? Sabi ko, okay lang yung mga kahirapan, kaya lang parang habang mas nahihirapan po ako dahil hindi ko siya maiwanan. Malalaki na sana sila. Yung pwede na sana akong kahit saan dyan magtrabaho. Opo. Pero di mo maiwanan niya dahil nga. Opo, at sabi po mahirap na. Huwag daw pong iwanan kasi nga, hindi pwede na, siya at nalabas na ako kahit sabihin na, bibili lang ako. Halimbawa po may 5 piso yan, bibili lang daw. Tapos, ang tagal bumalik. Di na, hanap ko na naman po. Opo, nahihirapan po. Ang hirap naman po hanapin dyan. Huwag kang lalayas, ha? Please. Ha? Ito, tandaan nyo, ha? Kahit ikaw din, Camila. Ikaw, Chelsea, ha?
Inuubo na si Kimberly. Huwag kayong aalis. Kasi kapag nag-alis kayo, baka kung kunin na lang kayo. 'Di ba? Ha? Ingatan nyo ang sarili ninyo, ha? Napakaraming taong mga iba ang iniisip, ha? Lalo na sa katulad nyo, ang gaganda pa naman ninyo. Ha? Babae kayo. Kailangan nga daw po yan ng may papel naman po akong hawak, may po yung doktor, may advice na pwede nyo pong kunin, may kopya po ako dyan nadala na Xerox copy. Kailangan po niya ng regular daw po na may magka-counsel sa kanya. Kasi po, pag ako, hindi po siya makikinig. Dapat sa ibang Kasi tao. po yung case niya, yung oppositional defiant disorder, ang hirap. Kailangan po meron daw kung walang psychologist, pwedeng SPED teacher. Basta yung yung matuturuan daw po at least regular daily 1 hour, ganun. Yun po ang saan naman po ako kukuha ng pambayad baga po. Kaya nga po. At siyempre po, sino naman po ang magtsatsaga ng halos araw-araw na magka-counsel sa kanya. Siyempre po may bayad yun. Saan po ang kukuha. Tapos po ito, ang rin po ng doktor at nahirapan po siya magsulat sa vision po saka sa hearing. Yun po ang Tapos po nung nakaraang araw po, nagpadala po si Ma'am Malu ng pamasahe para magpa-laboratorio. Ay hindi naman po rin sasapat yung 300. Kasi po dait baga po pamasahe namin. Tapos kahit po ilapit ko sa malasakit, ang dami pong Xerox at dalawa sila, ang dami pong pinaka-laboratory. Tapos po hindi ko naman po rin inaasahan na magkukusang bigay po si Kuya Epoy. Pina-open ko po sa kanya yung sitwasyon ko. Magbigay po siya ng pandagdag. Kaya po nakapalaboratory kami sa kanila. Kaya lang po, yung result po, nung pinadala na po ni Ma'am Malu dun sa sa secretary ni Doc Titi, wala pa pong reply na kung ano yung ibibigay sa kanilang reseta. Kasi sabi ko, Dok, meron po bang paraan para maging okay sila? Kasi po, hindi ko po talaga pa ako naagapan nun dahil po talaga wala akong sapat na pera na maipa-check up sila pareho. Sana po naagapan ko. May tanong ako, Nay. Ito bang nangyari sa kanila? Ano po yan? Noong time na buntis ka, may naiinom kang gamot? Or... Ito po, ang alam ko po dito, yung nagbubuntis pa lang po ako, nagkasakit po ako ng infection. May reseta po na, siyempre po, reseta yun, iinumin ko yun. Tapos kinumpleto ko po. Ang reseta po ay naubos po, tag 800 mg, 3 times a day. Halos kumirot po yung ganyan ko, kada inom. Tapos po nung pagkatapos nun, nung nagkapera po, nagpunta po ako sa private. Tapos di sinabi ko po yung ganun. Sabi, bakit ka niresetahan ng ganun? Ay nakakasama yun sa baby. Doon po lang yun nangyari. Sabi, dapat hindi ganun ang reseta. Si Chelsea po, ano naman po yun nangyari? Ito naman po, sobrang stress ako. Tapos lagi po akong nahihimatay. Pinagbubuntis ko po yan. Tapos, Inom kang tubig kami. Inom kang tubig. 7 months po, sabi nung doktor sa BMC, mag-bed rest na lang ako. Ay di naman po ako maka-bed rest at kami lang naman po yan. Ako lang naman po yung syempre po maglalaba. O pag hindi po ako parang hindi ko kaya, nahiga po ako. Pero talagang araw-araw po ako talaga po yung ang liliit pa baga po nila. At yun, pinanganak ko po yan sa BMC, sabi nga po ng doktor, premature. Pero awa naman po ng Diyos. Talaga pong ganun lang siya kalaki. Sobrang liit. Pero Parang buti nga po nabuhay. Kasi tapos, daw yan ay parang ang 8 months baga po hindi nabubuhay. Bihira. Tapos po yan. Yung sabi ni doktor, sabi niya, pag nag-iba ang kulay, ipasok natin sa incubator. Awa naman po ng Diyos. Hindi naman po. Hindi naman po. Kaso na pa yung pag-iisip, medyo late. Maliit po ang brain niya. Maliit na po ang kahit hawakan mo po yung niyan. Tapos hindi ko po akalain na lalaki siya. Maliit lang po. Tapos nagtaka na lang po ako nung pinaiwan sa akin dun sa Cavite nung hipag ko.
Pag ano ko po, nung makita ko siya ulit, matangkad na po. Po. So, Nay, ako po ay mag-aabot po sa inyo ng konting halaga lang ito, nanay, no? Pero alam ko po makakatulong po ito. Ito po, nanay, na ibibigay ko po ay mula po ito sa aking YouTube channel. Ito po yung sinasahod ko. Binabahagi ko po sa mga katulad nyo kung mas nangangailangan po. Ano? Nay, tanggapin nyo po itong 2,000, Nay. Para po sa inyo yan. Salamat po. Para sa inyo, kung may pangangailangan, lalo ng mga daily needs ng mga babae. Tapos may mga needs bagang babae, ano? Kayo na po bahala, Nay, ano? So, Malakas yung po epekto ng gamot, malakas kumain. Kaya sabi ko, tama na. Kasi po, siyempre, mahirap lang kami. Hindi lang naman siya ang kakain. Opo. Basta ano, Nay, laban lang, ha? Huwag ka pong mawawalan ng pag-asa, ano, Nay? Opo. May tanong pala po ako sa inyo. Paano nyo po nakakayanan lahat ng bagay, yung pagsubok mo po? Paano mo po Sa totoo lang nakakayanan? po, bilang tao. Talaga pong dumadaan po talaga ako yung pinanghihinaan ako ng loob. May time po talaga na halos gabi hindi na ako makatulog. Siyempre po ano po yung epekto sa katawan ko. Tapos nagpe-pray po ako. Sabi ko, Lord, hindi ako pwedeng sumuko. Kasi pag ako nawala, paano sila? Pag hindi naman po pwede nahingi ako nangingi sa mga kapatid ko. Kasi hirap din sila. May pangangailangan din po sila. Oo, may kanya-kanya pong pinagdadaanan. Kahit sabihin po na may trabaho, hindi naman po rin, kumbaga kung ano lang yung pwede nilang ibigay. Yun, tapos po yan, alam mo po yan, lahat ng sapatos po niyan, na binigay sa kanya, Opo. wasak. Sira na. Oo, binigay lang ito po ng teacher nung Christmas party. Bakit pa nasisira? Hindi ko nga po maintindihan dyan. Ayun po, isasuot lang po niya. Nagsimpa lang kami dun sa Iberica, dun sa Bernadine. Pag pauwi na kami, ganito na. Sabi ko, ano ba yan? Ano lang gagawin ko sa iyo? Tapos ito binigay ng nanay ko. Opo. Pag uwi niya po nung Christmas party nung 15, nakapaa na po. Kasi ganito na. Ingatan niyo lahat ng bagay na binibigay sa inyo, ha? Ha? Parang iba po yung ano niya. Nay, may tanong pa ako sa inyo, Nay. Ano po ba ang tanging kailangan niyo, Nanay Maribel? Ang ano ko lang po, yung concern ko lang po talaga yung para din sa dalawa kong anak. Kasi po, inborn po sila. Kasi po kung may pera naman po talaga ako nung mga baby pa sila, noon ko pa sana naagapan. Kasi po para may paraan pa sana. Kaya lang ngayon, katulad niyan, 20 na siya. Hindi ko alam kung kung meron bang improvement na mangyayari. Tapos kay Chelsea, ang ano ko po, yung po yung mata niya, yung mapacheck upan po yung mata niya kasi po Malabo pong... nahihirapan po siyang magsulat na hindi siya makasulat ng wala pong direct na liwanag sa susulatan niya. 13 years old na. Hindi, ang parang sinasabi niyo po, Nanay, financial ang pinakakailangan niyo po. Malay niyo po yung yung baga pong may kakilala na doktor po. Na matulungan kayo, Nay. Opo, kasi Kaya mo, Nay. sa ay dasal lang. baga po, Opo. sa ay. Basta ano lang po, dasal lang. Ano, Nay? Opo. Samaniwalaan tayo na may Panginoon. Ano po? Opo. Oo. Kay Lord lang naman po talaga. Pag halimbawa po talagang yung iniiyak ko naman po talaga kay Lord. Hindi naman po pwede na hindi tayo tatawag kay Lord kasi po siya lang naman po talaga ang may control ng lahat. Opo. Kaya nga po nag-a-active ako. Pinipilit ko pong sa Yun. simbahan Tama po. Pag Friday po may online cell group po kami. Kaya pag po, may awa ang Diyos ka ako pag halimbawang pag linggo, ang nakakaano po sa amin, halimbawa, wala po kami talagang pamasahe pag Sunday, hindi po kami makakapag-church. Kasi sobrang layo naman maglalakad sa Iberica. Kaya nga po. May tanong lang po ako, Kimberly, may tanong si Kuya Vincent. Anong tanging kailangan mo? Anong gusto mo? Opo, ang chef. Gusto maging chef. Wala kang tanging kailangan kay Kuya Vincent para sa susunod na pagbalik ko, di ba? Aral lang mabuti. Dahil mabuti. O ikaw, anong tanging kailangan mo? Kahit konting tulong lang po, gano'n. Kahit konting tulong lang.
dahil sa hirap ng buhay. Sige ha. Basta pangako ko sa inyo, Nanay Maribek, kapag may dumating na biyaya, dadaling ko pa, ano? At ako po aalis na at baka abutin pa ako ng ulan, ano? Opo, thank you po. Opo. At nakarating po kayo dito, hindi ko po talaga kayo kilala. Ngayon po, kilala ko Gumana po kayo. Gumaan-gaan na din po yung pakiramdam niyo. Opo. Yan. Sige, Nay. Malay mo po, si Lord lang naman ang may Opo. ng lahat nakakaalam. Pero alam naman po talaga ni Lord yung pinagdadaanan namin. Sige po. Bye-bye, Nanay. Sunod na lang pa, ano? Sige po. Salamat po. Bye-bye po. Bye-bye. Ingat po kayo. God Opo. bless po. Opo. Sige.